Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya, muling mabubuhay ang iyong kapatid." Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon sa pahayag ni San Juan, tayo ay dapat magtiwala na si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Kung babalikan natin ang pahayag ng mga propeta na ang Kristo ay dapat magbata ng hirap hanggang sa kamatayan sa krus, ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling binuhay ng Diyos. Tayong mga Katoliko ay hindi dapat mawala ng pag-asa na tayo ay ililigtas ni Jesus sa kabila ng maraming problema at pagsubok sa buhay. Ugaliin natin magsimba at magbasa ng banal na Biblia upang marami tayong matutuhan sa mga aral ng Diyos. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa mga aral mo na nagbibigay sa amin ng kaalaman kung paano namin maisasabuhay at maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi lamang sa salita, kundi sa aming mga gawa. Gayon din, sa aming pamumuhay at pakikihalubilo sa lahat ng tao na makita sa amin at madama ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Amen.